Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang Lunes ng Pebrero dahil sa shear line o ang nagsasalubungang ang amihan at easterlies. Ayon sa Pag-asa, apektado ng shear line ng Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide lalo sa gitna ng malalakas na ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Visayas at ilang panig ng Southern Luzon at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong Lunes, naitala sa La Trinidad, Benguet ang minimum temperature na 12.5 degrees Celsius, 14.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, habang 21.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ingat po tayo sa sobrang lamig, mga kapuso. Bantay Mayon naman po tayo, mahigit 300 rockfall events ang naitala sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, 30 beses ding nagpakawala ng pyroclastic density currents o uson ang Mayon. Sa footage na ito ng ahensya, dumausdos ang lava mula sa crater hanggang sa halos 4 na kilometro sa Basud Gully. Halos 2 kilometro naman sa Bonga Gully, habang mahigit 1 kilometro sa Miisi Gully. Naitala rin sa bulkang ng 5 volcanic earthquake at nagbuga ng lava dome at lava flow. Nananatili sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin, mahigpit pa na ipinatutupad pa rin po ang pagpasok ninuman sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Bawal din po ang anumang aircraft na lumipad sa ibabaw ng Mayon. Patay ang isang rider matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Novaliches, Quezon City. Nasawi rin ang isang nagbibisikletang estudyante na nadamay lang sa insidente. Balita hatid ni James Agustin. Kita sa CCTV ang habulan sa pagitan ng riding in tandem at mga pulis sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Bago yan, galing sa Villarreal Street ang dalawang nakamotorsiklo na nakasuot ng jacket at helmet. Doon nila pinagbabarilang isa pang motorcycle rider. Bumulagta sa kalsada ang 28 anyos sa lalaking rider. Naisugot pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival dahil sa mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadamay rin sa pamamaril ang 24 anyos sa lalaking second-year criminology student na nagbibisikleta. Tinamaan siya ng bala sa kaliwang hita. Naisugod din siya sa ospital pero binawian ng buhay. Hindi na muna nagbigay ng panayam ang Quezon City Police District habang iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Nagsasagawa na sila ng hot pursuit operation para mahuli ang mga salari. Na-recover ng SOCO 11 basyo ng bala at isang tingga sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha na ng punerarya mula sa ospital ang labi ng estudyanteng nadamay sa pamamaril. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na nang matagpuan ang isang nawawalang pulis sa Malolos, Bulacan. Chris, ano ba ang posibleng dahilan daw nito? Connie, hindi raw nagustuhan ng sospek ang naging biro sa kanya ng biktima. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ang biktimang si Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. noong January 24. Nitong Sabado, 1 linggo ang lumipas, nakita ang kanyang bangkay sa hukay sa isang bakanteng lote sa Barangay Mohon, kasama ang kanyang helmet at top box ng motorsiklo. Nakatakas ang sospek. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang dalawang kinausap niya matapos ang pamamaril. Sabi nila sa mga pulis, pinuntahan daw sila ng sospek at doon ikinumpisal ang ginawa. Isa sa mga kinausap ng sospek, pulis din. Hinahanap na ang sospek maging ang 8 iba pa na sinasabing sangkot din sa krimen. Inabot naman na mahigit 15 oras ang sumiklab na grass fire sa paligid ng Bulkang Taal, sakop ng Balete, Batangas.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 5:30 hapon nitong Biyernes. Idineklara lang itong fire out pasado alas 8:30 na umaga kinabukasan Sabado. Walang nasaktan sa sunog. Batay sa joint report ng BFP, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Balete MDRRMO, posibleng nagsimula ang apoy sa upos ng sigarilyo at open flame mula sa pagluluto. Abiso sa mga motorista, may big time na taas presyo sa ilang produktong petrolyo simula bukas, Martes. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 10 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ika-4 na magkakasunod na linggo na yang taas presyo sa gasolina, habang 5 magkakasunod na linggo naman para sa diesel at kerosene. Abiso mula sa MMDA, ilang bahagi ng EDSA ang sarado simula ngayong Pebrero para sa konstruksyon ng MRT-7. Mula kahapon, February 1 hanggang May 8, 2 lane ng EDSA North Avenue northbound ang isasara buong araw. Mula February 22 naman hanggang May 18, isasara ang 2 southbound lanes nito. Full road closure naman ang northbound lanes mula February 11 hanggang March 10, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. March 11 hanggang March 23 naman may full road closure sa southbound lanes doon. Sa parehong oras mula March 24 hanggang April 29 naman, may full road closure sa bahagi ng EDSA sa West Avenue. Para po yan sa pagkakabit ng turnback girder o bakal na magdurugtong sa dulong segment ng MRT-7 North Avenue Station at sa riles na nakatayo na sa West Avenue. Magkakasunod ang 2 fire truck at isang rescue vehicle na yan papunta sa isang sunog sa Tansa, Cavite noong January 27. Makalipas ang ilang minuto, may isang asul na truck na pumagitna sa mga re-responding bumbero. Maya-maya, isa pang truck na kulay puti naman ang sumingit din sa linya kung nasaan ang mga truck ng bumbero. Nakauna rin naman kalaunan ng parehong fire truck. Pero nang makarating sa pinangyarihan ng sunog, nagkaroon ng konfrontasyon ng mga sakay ng isa sa 2 fire truck at ang driver ng asul na truck. Nagpakilalang empleyado ng alkalde ang truck driver. Paliwanag niya kay Tanza Mayor Arcangelo Matro na ipatawag siya kinabukasan, may tumawag daw sa kanila para mag-rescue sa sunog. Humingi naman siya ng paumanhin. Wala pang pahayag ang driver ng puting truck. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang parehong truck driver at mga may-ari nito kaugnay sa insidente. Suspendido rin ng 70 araw ang lisensya ng 2 driver. Iniakyat din sa alarm status ang plaka ng 2 truck. Ibig sabihin, may hindi pa nababayarang multa o nakabinbin na kaso o paglabag ang sasakyan. Paalala po sa mga motorista, magbigay daan sa mga emergency vehicle kabilang ang mga fire truck. Hindi lang daw ito basta pagsunod sa batas, kundi pagpapahalaga na rin sa buhay ng iba ayon sa LTO. Sinimulan ng talakayan ng House Justice Committee ngayong umaga ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Na si Attorney Andre Tutukuyin ng komite kung sufficient in form at sufficient in substance ang parehong reklamo. Sa huling impormasyon, nagsalita si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Misay na nag-endorso ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Nagsasalita na rin ang mga kongresista mula sa Makabayan Bloc na nag-endorso naman ng impeachment complaint mula sa Grupong Bayan. Huli kam sa Maynila ang paumaril ng tricycle driver sa isang dating barangay kagawad. Ang ugat ng insidente, sinita ng dating kagawad ng tricycle driver dahil sa pag-ihi sa kalsada. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Papasok na sana ng trabaho ang lalaking naglalakad sa Barangay 442 Zone 44 Sampaloc, Maynila noong Huwebes ng hapon. Hindi pa siya nakatatawid sa kabilang kalsada nang dumating ang isa pang lalaki na agad siyang binaril. Ang biktima na dating kagawad sa barangay, nakailag at nagtago. Hinabol siya ng sospek. Sandali pang tumigil ang sospek para pulutin ang ilang basyo ng bala sa kalsada. Sinubukan ulit niyang habulin ang biktima, pero umatras na lang nang makatakbo na sa kalapit na eskinita ang biktima. Ayon sa pulisya,
3 beses nagpaputok ang suspect bago mag-jam ang baril. Walang balang tumama sa biktima. Pero nagtamo siya ng mga sugat dahil sa kanyang pagtakbo. Ang suspect, ang 39 anyos na driver ng tricycle. Napadaan pala siya sa harap ng biktima bago ang pamamaril. Ayon sa pulisya, sinita ng biktima ang suspect sa pag-ihi niya sa may kalsada na ikinagalit ng suspect. According dun sa ating victim, nakita niya itong suspect, in-approach niya lang na kung bakit siya pinagmumura. And then parang minasama nung suspect yung pagkakasita sa kanya. Inaaresto ka namin. Ilang oras matapos ang pamamaril, naaresto ang suspect sa bahay niya. Nakuha rin sa kanya ang baril na ginamit umano sa krimen na napag-alamang hindi lisensyado. Doon na lang po magkasalta po sa korte. Sa pahayag ng suspect sa mga pulis, inamin niyang umuwi siya sa bahay para kumuha ng baril. Minado naman po yung ating suspect. Makulit daw si Kagawad eh. Parang nakakalalaki daw. Nung nahuli namin yung suspect upon interview, habang pinamimedical namin, nagyayabang pa to na swerte si Kagawad, nag-jam yung bala. Kung hindi, ubusin niya yun. Tinitingnan ding anggulo ng pulisya ang dati na umanong galit ng suspect sa biktima. Sometime in November of 2024, umiinom tong suspect dun sa iskinita ng bahay ni ex-Kagawad. So natitigan, parang minasama niya to. Parang nagtanim lang ng galit ng ating suspect dun sa ating biktima. Reklamong attempted homicide at illegal possession of firearms ang isinampa laban sa suspect na nakapiit sa Sampaloc Police Station. Ayon sa pulisya, nahulihan na rin ang di-lisensyadong baril ang suspect noong 2025. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare, balik bansa si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Kasama niya ulit ang kaibigan at first runner-up sa beauty pageant na si Got Chabel. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Balik Manila si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Kasama niya ang first runner-up at kanya raw soul sister na si Gotchabel ng Thailand. Magkasama sila sa fan meet dito sa bansa at may Thai fans pang lumipad dito para makabond ang MGI Queens. Hindi ko expect na gagawin ni Papa Nawat because I don't think we have a big fan base. And ayun na nga, ginawa na niya. I'm very happy and I'm so excited to come to the Philippines again. Yes, and this is a second time. Actually, I would like to go to the island. Matutupad na rin daw this time ang wish ni Gotchabel na makalibot outside the city. Pupunta sila sa Camiguin na kabilang sa 52 places to go ng New York Times ngayong 2026. Inilarawan ng New York Times ang isla bilang water lovers paradise. Highlight sa travel list ang sandbars, hot springs, waterfalls at sunken cemetery. Sabi ko, you should visit. So sabi ko, para hindi lang siya leisure, hindi lang siya travel, why not make it worth it? Doon din nila isushoot ang kanilang short film for a cause. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagsuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicol Region, pinunan niya ang ilang proyektong hindi pa rin tapos. Kabilang po dyan ang isang flyover na 2021 pa nasimulan pero hanggang ngayon ay wala pa sa kalahati ng proyekto ang nagagawa. Balitang hatid ni Darlene Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon ng dapat sanay malabog flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clearly, pinabayaan. Obvious naman. Inabandona na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. Dalawa ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa.
Malaking problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming high tone na nandito. Na alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa high tone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simula ng proyekto noong 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 15% yung delay, malaki yun. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado raw matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon, kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung binago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal. Masyado na yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol region na magkaroon na ng malaking ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ni Dizon ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at sira ang daan. Paspasan nila lahat to. Kasi pagdating ng Holy Week, tapos may mga close lanes ka dito, tapos tayo sa traffic dito. Ha? Oh. Napapanood ka sa TV, sa social media. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag hindi mo nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipasusubasta ang 8 pang luxury vehicles ng mag-asawang kontratistang Diskaya ngayong Pebrero. Ayon sa Bureau of Customs, gagawin ang auction sa February 11. May public viewing ang mga sasakyan sa February 5 at 6 para sa mga interesadong bidder. Bukod sa 8 sasakyan ng mga Diskaya, may 2 sports car din na isasama sa auction. Noong Nobyembre at Disyembre, ipinasubasta na rin ng Bureau of Customs ang iba pang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Hindi lahat ay naibenta. May taas presyo pong muli sa LPG ngayong Pebrero. Magkano ba? Sa anunsyo po ng kumpanyang Solane, 1 peso and 55 centavos ang dagdag sa kada kilo ng kanilang LPG. 1 peso and 50 centavos rin ang price hike sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ang price hike ay dulot ng pagbabago ng presyo sa global market. Hulikam ang paghagip ng pulang MPV na yan sa isang motorsiklo sa bahagi ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo pero ang MPV hindi huminto at nagdire-diretso pa. Sugatan ang 2 sakay ng motorsiklo. Nakunan sa CCTV ang plaka ng MPV at pinadalhan na ng notice ng MMDA ang may-ari nito para matukoy kung sino ang driver. Nanutok ng ice pick at tinangay ng isang lalaki ang sinakyan niyang taxi sa Quezon City. Arestado ang suspect. Ang kanyang paliwanag sa balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng pulisya ang 44 anyos sa lalaki na ng carnap sa sinakyan niyang taxi sa Cubao, Quezon City kahapon. Ayon sa biktimang taxi driver, pinara siya ng lalaki sa Mindanao Avenue at nagpapahatid sa Cubao. Nagsabi pa raw ito na daraanan muna ang pinsang babae. 3 kanto sir, pinaglilikuan ko. Ngayon, pangatlong kanto, doon sa Imperial, hindi niya makita yung kasamahan niya. Sabi niya, sige, dito na lang ako. Dito, humukot. Akala ko, humukot ng,
kita ka, magbabayad na. Eh, nagulat ako, I speak ang, tapos sabay doon, napaganon ako. Doon na raw bumaba ang taxi driver at humingi ng tulong. Ang suspect naman tinangay ang taxi hanggang sa maipit sa traffic. Nung naipit po yung taxi sa traffic, inabandon na po ng suspect at nagpatuloy po yung habulan on foot papuntang Q-Mart. So happy naman po, meron tayong pulis sa Q-Mart. Nagtamo ang suspect ng ilang galos matapos suntukin daw ng ilang humabol sa kanya. Nabawi sa kanya ang ginamit na ice pick. Ako po yung pagkuha ng taxi pero hindi ko po siya masisilaktan. Hiramin ko na sana sir. Problema po, pinababa ko po siya ng maayos tapos pinakuha ko sa kanya gamit yung cellphone sa kanya pera niya, pinakuha ko sa kanya bago siya bumaba. Sa record ng pulisya, nakulong na ang suspect noong 2023 dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Tinambangan ang 5 residente sa Matalam, Cotabato. Cecil, kumusta yung mga biktima? Rafi, 4 sa kanila ang dead on the spot dahil sa ambush. Ayon sa pulisya, 3 sa kanila ay minor de edad at kalib-in ng isa sa kanila ang isa pang nasawi. Sugatan naman ang isa pa nilang kasama na minor de edad din. Base sa investigasyon, galing ang mga biktima sa isang bahay sa barangay New Abra kung saan sila nakikonnect sa internet. Habang pauwi sakay ng motosiklo, doon na sila tinambangan. May persons of interest na ang pulisya. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. Bistado ang iligal na pustahan sa isang bilyaran sa Iloilo City. Ni-raid ng mga pulis ang bilyaran kasunod ng tip mula sa isang impormante. Na-recover sa operasyon ang mahigit 4,500 piso na bet money umano sa bilyar. Kinumpiska rin ang mga tako at bola ng billiards. 5 ang naaresto, kabilang ang isang senior high school student. Paliwanag ng estudyante, inaya lang siyang pumusta roon. Walang pahayag ang iba pang arestado. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa anti-illegal gambling law. Humiling si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng 6 na buwang travel authority sa Kamara para sa halos 20 bansa. Ayon kay Leviste, ang travel request niya ay mula February 8 hanggang July 26. Paliwanag ng kongresista, humiling siya ng travel authority bunsod ng hiling daw ng ilang kinatawa ng administrasyon na mag-abroad siya at tigilan na ang paglalabas ng ebidensyang nag-uugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa questionableng DPWH projects. Sabi ni Leviste, ipinadaan umano ng mga kinatawan ang hiling sa kanyang ina na si Senadora Loren Legarda. Reaksyon naman ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga dapat malaman ng taong bayan dapat ipinapahayag ng walang takot. Huwag din anyang idaan sa drama ang mga pahiwatig at pagbibintang sa administrasyon ng walang ebidensya. Mainit ang pangalan ni Leviste kamakailan dahil sa pagkakaroon daw niya ng kopya ng Cabral Files na may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan umano ng pondo para sa DPWH projects. Gayun din ang pagkansela ng Department of Energy sa kontrata ng Solar Energy Company ni Leviste dahil biguan nila itong mapatupad ang kontrata sa gobyerno. Sinabi na noon ni Leviste na sa palagay niya ang mga aligasyon laban sa kanyang solar companies ay may kinalaman sa Cabral Files. Itinanggi na rin dati ni Leviste na hindi tumupad ang kanyang kumpanya sa kontrata. Kaugnay ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas, isa sa civil society groups na nag-hire ng impeachment complaint ngayong umaga. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi sir, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. At Opo. to clarify lang po, no? So pagamat marami po sa mga complainants ay miyembro po ng Tindig Pilipinas, ay naghain po kami ng complaint as individuals po, not as an organization. Okay, klaro po yan. Isa rin nga po kayo sa mga nag-hire ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong namang 2024. Ano pong pinagkaiba ng impeachment complaint ngayon kumpara doon sa dati? So again po, halos pareho lang po yung hinain natin dahil base nga sa final decision po ng Korte Suprema na lumabas noong Huwebes last week, ay sinabi naman nila na wala silang
pinapawalang sala kay VP Sara Duterte. No? So yung mismong proseso lang, yung sinita nila sa nakaraang impeachment complaint. So ang posisyon namin, naming mga naghain ng complaint ay, okay, try natin ngayon ulit na sana maayos na yung magiging proseso dito sa House of Representatives at saka masusunod yung mga bagong patakaran na binaba ng Supreme Court para masagot na natin sa wakas yung mga tanong na since 2024 pa ang mga katanungan ng ating mga kababayan tungkol kay VP Sara Duterte. Siguro yung dagdag lang po ngayon ay yung bagong ebidensya na nilantad po ni Sir Madriaga tungkol sa mga confidential funds at sa ibang anomalya pa nangyayari sa OVP at sa DepEd. Gaano po kabigat para sa inyo itong bagong ebidensyang ito? I think it is consistent din po kasi dun sa mga ibang naratibo tungkol sa confidential and intelligence funds, tungkol sa bribery. So I think it's important na meron na tayong affidavit ng isang nagtetestigo tungkol dito bukod sa iba pang nailabas noong Quadcom hearing. So it's very important to add this. But also parang it supplements po yung mga dating lumabas about VP Sara. May mga komukasyon din po kay Madriaga, pero may mga iba pa po ba kayong pwedeng mag-corroborate dun sa kanyang mga statement? Again po, marami sa mga detalye na lumabas or marami sa ebidensya na sinusubmit natin dito sa impeachment complaint ay galing naman din po doon sa dating impeachment complaint, yung ebidensya na lumabas sa Quadcom, yung ebidensya na inihain din ng House of Representatives ay because we're making a similar argument, we're using the similar pieces of evidence din po. Sabi po ng kampo ni VP Sara Duterte, expected na nila na may bagong impeachment complaint at nakahanda raw silang sumagot. Sa palagay niyo po, wala nang hadlang para umabot na talaga ito sa mismong hearing? We hope so po. So again, ako bilang isang complainant sa nakaraang impeachment complaint at complainant ngayon, ang appreciation ko naman po sa decision ng Supreme Court ay wala naman silang sinabi na nagkamali yung complainants. No? So again, we are trying our best. We're hoping na yung House ay makakasunod sila sa mga bagong patakaran ng Supreme Court para masagot na natin yung mga tanong. Kasi kami syempre naniniwala kami na nagkamali si VP Sara, pero ito ba yung appreciation ng ating Kongreso? Ito ba yung appreciation ng ating sistemang pangkatarungan? So hopefully masasagot na ito para makapagkagaya ng sinasabi ng lahat, pro Sara man o hindi, para makapag-move on na po tayong lahat. Sana masagutan na po ito. Bukod po sa sinasabi niyo mga ebidensya, alam natin numbers game po ito. Palagay niyo nasa inyo po yung numero. Again po, ang nasa amin lang po ay i-present po namin yung ebidensya na alam po natin, and then nasa pagpasya na po ng ating House of Representatives kung didinggin nila yung ebidensya. Nakapagtataka naman kung biglang halos pareho yung final naming impeachment, tapos biglang hindi na pala okay yung grounds na inapprove nila dati. No? Medyo weird po yun. So umaasa po ako na, mananaig yung pagiging sensible naman ang ating mga congressmen na kung ano man yung dininig nilang ebidensya dati ay yun din pa rin yung magiging position nila. At saka pag umabot na po sa Senado, in the end, again, naniniwala po ako na nasa tama po yung complaint natin, and we leave it up to those who are empowered by our Constitution to make the final decision dito kay VP Sara. At hinimay niyo na po ba yung naging desisyon ng Korte Suprema? Sa palagay niyo wala na magiging technicalidad, para umusad po yung inyong complaint? Again po, I think the burden of this is on the House. No? So meron nga mga bagong patakaran na binaba yung Korte Suprema. Siguro ibang usapin na kung tama yung mga patakaran na to, hindi. Pero again, ang in-emphasize ko, walang sinabi yung Korte Suprema na kaming mga citizen complainants ay nagkamali. So we are following the due process as we understand it. We hope that the House and the Senate will do the same, and yun lang po siguro yung magiging that's all I can speak for na lang po siguro. Sa palagay po ninyo, may mga lalabas para magbigay ng mga bagong ebidensya laban sa Vice Presidente? It's very possible na meron nga po. Kasi again, we are presenting the evidence that we have access to, yung mga nakita natin sa mga Quadcom hearings, iba pang mga testimonies against VP Sara Duterte. Pero pag nagsimula na po yung impeachment trial, lalo na pag umabot na siya sa ating Senado, ay definitely that trial can take on a life of its own. Baka mas marami yung maengganyo na mag-testify tungkol dito.
Okay. At yung sufficiency in substance and form, palagay niyo po, kampante kayo dito sa inyong complaint? Very much so po. Sufficiency. Again, nakapag-file na po tayo dati and we are sticking to the complaints na hindi pa hinuhusgahan ng Korte Suprema pero naaprubahan na nga natin ng House of Representatives na sufficient in form and substance. So we're very confident naman po as far as that question is concerned. Okay, aabangan po natin yan. Maraming salamat po, Kiko Aquino din ng Tindig, Pilipinas. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa mga nakikinig po ngayon. Susubukan po namin hinga ng pahayag ang kampo ni Ramil Madriaga. Malungkot na balita sa Hollywood. Pumanaw sa edad na 71 ang award-winning actress na si Catherine O'Hara. Sa isang ulat batay sa agency ng Canadian-American actress, namatay si Catherine itong Biyernes sa loob ng kanyang bahay sa Los Angeles, California. Kasunod daw yan ng brief illness na naranasan niya. Nakilala ng marami si Catherine dahil sa kanyang iconic motherly roles sa comedy series na Schitt's Creek at sa Home Alone movie franchise. Samantala, update po tayo sa pagtalakay ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sinimulan kaninang pasado alas 10 ng umaga ang kauna-unahang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 29 na miyembro ng komite ang present nang isinagawang roll call kaya nagdeklara si Justice Committee Chair Jervy Luistro ng quorum. Ang mga tatalakayin ng komite ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Isay at ng Grupong Bayan at mga kaalyado nito na inendorso ng Makabayan Bloc. Paalala ni Luistro sa mga miyembro, pwede sila magtanong sa mga endorser ng mga reklamo pero may 5 minuto lamang sila. Kapag sumobra, magpapalista ulit para sa second round. At tulad ng nakagawian sa Kamara, ang unang bibigyan ng pagkakataong makapagtanong ay isang miyembro ng minorya. Nabanggit na noon ni Luistro na i-consolidate o pag-iisahin ang mga reklamo laban sa Pangulo at pag-uusapan kung sufficient in form at sufficient in substance ang mga reklamo. Tinanong ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Dansuan kung ano ang epekto ng Supreme Court ruling sa Vice President o kay Vice President Sara Duterte na impeachment sa mga reklamo laban sa Pangulo. Sagot ni Justice Committee Vice Chair at dating Duterte Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, wala dahil magkaiba ang modes na ginamit noon sa Duterte at ngayon sa Marcos impeachment complaint. Ang mode noon sa Duterte impeachment ay pagpirma at pag-endorso sa impeachment complaint nang hindi bababa. So 1/3 ng lahat ng kongresista. Habang ang mode ngayon sa Marcos impeachment complaint ay paghahain ng reklamo ng pribadong mamamayan na inendorso ng hindi bababa sa isang kongresista. Sa ngayon ay ang pinag-uusapan ay ang sufficiency in form at napagpotohan na ng mga dumalo sa deliberasyon ng House Committee on Justice ngayong umaga kung sufficient in form ba o hindi ang Atty. Andre De Jesus impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang resulta ng botohan, sufficient 46. No, 1, abstain 1. Sa ngayon, Connie, papatuloy ang deliberasyon ng komite at ang pinag-uusapan naman ngayon ay yung reklamong inihain ng Grupong Bayan at mga kaalyado nito na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Connie? Okay, sa kaalaman din ng ating mga manonood, Tina, meron bang timeline na susundan para at least, sabi nga, malaman agad kung sufficient in form and substance itong impeachment complaint laban sa Pangulo dahil meron din naman silang kailangan ding busisiin on the part naman ni Vice President Sara Duterte dahil may naghain na rin ng 2 bagong impeachment complaints. Base sa rules ng Kamara, Connie, merong 60 session days ang House Committee on Justice para maglabas ng committee report sa isang impeachment proceeding. So may 60 days sila dito sa Marcos impeachment complaint. At dahil nabago na nga yung definition ng session days base sa pinakahuling Supreme Court ruling, mas mapapaaga ang ine-expect ng mga kongresista
na paglalabas ng committee report. Pero kung kailan actually lalabas, mahirap pang sabihin sa ngayon dahil itong timeline nga for the first deliberations ngayong umaga ay hindi masabi ng eksakto ng committee chair dahil depende rin ito sa mga i-raise na punto ng mga kongresista at mga itatanong nila. Sir, pero nabanggit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa atin noong nakaraang linggo na maliban sa notice para sa meeting nila ngayong araw, nakatanggap na rin sila ng notice ng Committee on Justice deliberations para sa February 3 bukas at February 4 Wednesday. Connie? Okay, so paglilinaw lang, Tina, ang maximum na pwedeng talakayin itong kung sufficient, informed, and substance ay 2 months. Pwede bang lumagpas pa doon kung meron pang mga mag-raise na mga concerns o hindi na? Hindi 2 months, Connie, kundi 60 session days. 60 session days. Okay. Ang session kasi ay mula Monday, Tuesday, Wednesday lang. Depende dun sa, dahil nga dun sa Supreme Court ruling, Monday, Tuesday, Wednesday, ang bilang Monday, 1 session day, Tuesday, 1 session day, Wednesday session. Okay. So dapat makapaglabas sila ng committee report sa plenary within 60 session days. Okay, so matagal-tagal pa ito. Pero meron ba tayong mga nakikita ngayon? Sabi rin kasi, Tina, may mga nagrarally daw sa labas ngayon ng Kamara. Meron ba tayong update tungkol doon? Medyo malayo ako doon pero nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Bakabayan Block na mga kaalyado nila, ang mga nandoon nagsasagawa ng pagkilot doon sa kaugnay nitong impeachment complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Connie. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Muling tatalakayin bukas ng House Committee on Ethics and Privileges ang ethics complaint na isinampa laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kasunod daw yan ang mosyon na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara dahil sa naging asal ni Barzaga habang siya ay suspendido. Noong December 1, nang aprubahan ng Kamara ang 60-day suspension ng kongresista matapos siyang hatulang guilty ng disorderly behavior dahil sa kanyang mga social media post. Umaasa raw ang komite na dumalo sa pagdinig si Barzaga. Pero nauna na niyang sinabi na hindi niya papansinin ang pagpapatawag sa kanya ng komite. Nakuna ng video ang pamumuo ng Dust Devil sa entrance ng isang eskwelahan sa Barangay Divisoria, Zamboanga City nitong weekend. May pagkakataong kumapalang alikabok na daladala ng Dust Devil. Ang ilang sasakyan dahan-dahang pumasok sa eskwelahan. May iba, pansamantalang huminto at tila hinintay na humupa ang Dust Devil. Walang nasaktan sa insidente. Para mas mapadali ang pag-check sa mga produkto kung lehitimo o legit ba ito, inilunsad po ng Food and Drug Administration ang kanilang updated verification portal. Sa website na verification.fda.gov.ph, i-type lamang o i-voice message ang pagkain, gamot, cosmetics at establishmento kung saan ito nabili. Lalabas na ang detalye ng produkto batay sa database ng FDA, gaya ng pangalan ng produkto, registration number at pangalan ng kumpanya. Layon daw ng platform na tulungan ang publiko na matiyak na aprobado ng mga otoridad ang mga ibinibentang gamot, pagkain at iba pang produkto. Over the moon ang feeling ni Sparkle artist at The Clash 2025 runner-up Arabel de la Cruz matapos siyang tanghaling grand champion sa reality singing show na Veiled Cup. Sa kanyang social media post, thankful si Arabel sa kanyang family, friends, and supporters. Inaalay niya raw ang pagkapanalo sa mga nagtitiwala sa kanya at mga nangangarap na gaya niya. Highlight din ang kanyang message, ang mga aral na kanyang natutuhan matapos matalo sa ilang kompetisyon noon. Tila naging redirection ito nang ma-achieve niya ngayon ang sweet victory. Ang Feeling Good na kanta ni Michael Bublé ang kanyang winning song. Si Arabel din ang tanging Filipino na nakaabot sa Grand Finals. Ang co-Sparkle singers at The Clash alumni na sina Garrett Bolden at Thea Astley ay semi-finalist ng contest. Sa panayam ng GMA Integrated News bago ang Grand Finals, ibinahagi ni Arabel ang kanyang experiences sa journey niya sa Veiled Cup. Sobrang
nakakatuwa. Kasi first international competition, tapos umabot pa ako ng final. So, very, very fortunate. Very lucky ako. Abisala mga Encantadix, wow ang isang batang lalaki na certified sangre. Pasado na nga bang maging tagapangalaga ng brilyante ng tubig yan? Meet Lance na taga Aloginsan, Cebu. Nakunan siya ng video habang nasa seawall sa Barangay Poblacion. Tila kaya niyang pasunurin ang mga alon sa kanyang mga kumpas. Aliw rin na natumba siya dahil sa sobrang lakas ng powers niya. Hirit ng netizens, Adamus Kelvin Miranda is shaking. Ang video na yan may mahigit 3 million views na. Wow! This coming Valentine's Day, tandaan na maraming paraan para ma-feel ang love. Tama dyan, Mare, kasi uso na rin ngayon ang kiligin sa relasyon ng iba. Aba, ganyan nga ang naranasan ng ilang estudyante sa Pasay. Aba, ito nga, tila eksena sa pelikula pero IRL o in real life. Parang big screen ang bintana sa classroom ng mga estudyante kung saan tanaw na tanaw ang isang simbahan. Sakto dahil may ikinakasal pala noon at nang lumabas ang lovely bride mula sa pink bridal car, nagiyawan sa kilig ang mga estudyante. Sabi ni Youth Cooper Ira Michelle Worth, itang matagal nilang paghihintay. Hindi raw siya nakapag-review sa quiz nila noon pero na-perfect niya ito dahil inspired yata sa nasaksihan. Tagos din sa screens ng netizens ang kilig at meron ng halos 5 million views ang video. Trending! Abay, nakaka-inlove naman talaga. February na. Yes, ang saya niyan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.